Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayo? So mga kahabi, belated Happy New Year sa inyong lahat. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. So mga kahabi, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time, no? Nung December, busy gawa ng holiday, no? Yung demand sa ating business, no? Sa ating siyempre, sa mga dati nakakaalam, LPG, isa sa mga part ng mga business ko ay yung LPG, no? Nag-distribute ako, nag-retail, no? Ang dami, siyempre, ang dami nagluluto ng mga time na yon. Tapos January naman mga kahabi, no? Tagtamad, bukod doon. Ano yun, yun yung time na yung mga business owner na-relate sila. Mag-ano yan eh, yan yung tax filing, saka mga renewals ng mga permits, no? So mga kahabi, ngayon lang ako nagkaroon ng chance na mag-vlog ulit, pero kapag naman may chance hanggang tinitake ko naman. So pasensya na, ngayon lang ulit ako nagkaroon ng content. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng chance na mag-vlog, pero here it is, no? So mga kahabi, ano lang tayo, pa-young lang. So update, papakita ko sa inyo yung ano, kasi itong aviary namin dito, dalawa kami ng tatay ko kasi, side niya at side ko, no? So yung tatay ko, ipinderson niya uli yung hobby ng pagkakalapate. So yung side doon sa kabila, and doon sa kabila, doon yung mga kalapate niya. Ako dito sa side ko, dito may mga ibon. So typically, ito siya. Pakita ko sa inyo itsura niya. Yan. Madami lang gamit kaya makalat, pero mga kabi malinis naman dito. Ayan. Malinis yung sahig, walang mga basura, walang mga pinagkainan, walang tay-tay ng ibon. Malinis. Yun nga lang. Ang daming mga gamit kagaya nitong mga, yan, may mga ganito pa ako, may mga show cage. Yan, walang paglalagyan. Mga jack ng tatay ko, yung kasi yun yung garahe namin. Yung ibang hindi kasya doon, dito namin nilalagay. Ang dami kasing gamit ng tatay ko eh. Yan. Mga tools. Yan, meron pa rito yan, mga kung ano-ano. Tambakan, basically. Tambakan na ginawa kong aviary. So, with the, mga kahabi, we just make the most out of it. So, aviary update. Yan. So mga kahabi, as usual, ang aking loaner na kakatil. Paanak, ko to mga kahabi, painakay ko to eh. Ako nag-breed dito. Wala na siyang kasama kasi nag-iisa lang siya eh. Binilang ko to dati ng kapartner, hen, kaso hindi rin sila nag-breed. Yan. So okay naman siya, kaso parang wala kasi akong budget kasi ang kakatil minimum nun parang nasa 800 to 1,000 ang isa. So hindi na ako kagaya dati ng mga kahabi. Hindi na ako kagaya dati na kasi nakakabili ako Hagoromo 10k ang isa, okay lang sa akin eh. Pero ngayon iba na eh, nag-iba yung perspective ko sa pag-handle, sa pag-value ng pera. So kapag nakabenta ako siguro ng ibon or kung kumita tong YouTube, no, kasi ang YouTube mga kahabi, mga pala at least $100 monthly. Kung may-hit mo yung $1,000 mo monthly, ay $100 mo monthly. Kung may-hit mo yung $100 mo monthly, no? Makukuha mo siya monthly yung sweldo mo. If not, until mabuno mo yung $100 na yan, makukuha yung sweldo mo. Siguro, kapag nakuha ko yung sweldo ko sa YouTube, baka bumili ako ng dagdag, no, ng mga ibon. Like, mga parakit pa, kaya pair ng kakatil, yung mga par sa kakatil. Ito yung anak ko, si Joaquin. Joaquin, say hello. Hello. Yan. Ilan taong ka na, anak? I'm 5 years old. Oh, 5 na raw siya. So, yan. So, naiki I'm playing Godzilla. Godzilla. Ayan, naiki hobby dito. So ito mga kabi, may mga painakay tayo dito. Ayan, medyo dumadami na sila, 5 na sila dito. Ayan, nakakatuwa naman. Tapos mga kahabi, mula nung last vlog ko until now, walang ibon na namatay. No? So, good thing. Ayan. So dito mga kahabi, meron, yung pairing pa rin ng dati. Ayun at yun pa rin. Ayan.
Pair 1, wala pa tong itlog. Ay, basal ito, basal. Pair 2, ito. Tsaka yung partner na doon sa loob, yan. Proven na to, pero once pa lang. Sa akin din. Basal to dati na proven to sa akin. Hinantay ko lang sila mag-breed ulit. Same dito, nag-breed na rin to. Isa sa mga inakay nila yung nandito sa taas. Yan. Good breeder din yan. Yun nga lang, pa isa-isa, dalawa, ganun. Hindi sila maramihan. Ito, meron tayo ritong mini-breed. Ayan. Kaso wala pang signs eh. Hindi ko alam kung ganda sana ng nest box nila dito. Ayan, oh. Ang dali sanang ang dali sanang magtingin eh. Ayan. Kaso hindi pa sila nagbi-breed eh. Dito ganun din. Natin na. Wala pa rin to eh. Ayan, wala pa rin to. Hindi pa rin nagbe-breed. Pero okay na rin yan kasi at least komportable na sila sa nest box. Dito naman, yung pairing natin, gray wing yata itong isa or clear wing dito. So, tingin ko, yan, wala rin sila. Hindi pa nagbe-breed. Dito meron tayong dominant pied to back eh. Meron na yata itong isang inakay. Ay, meron niya. Laki na rin. Kagandaan dito mga kahabi dito sa ibon na to, itong ibon na yan. Akala ko mamamatay yan dati kasi anong nangyari sa kanya mga kahabi, naiwan siya dun sa cage. Tapos akala ko yung cage na yon, ito kasi yung cage na yun, akala ko yung cage dito siya. Akala ko wala nang ibon. Yun pala, meron pang isang parakit nandun sa loob. Nandun lang siya naglalagay. Ngayon, akala ko walang parakit dito, walang ibon. Niligyan ko ng pair ng African lovebirds. Tapos mga kahabi, nakakalungkot kasi sinaktan siya. Talagang akala ko nga mapuputulan ng paa yun. No, talagang ninurse ko siya back to health, no? So, hindi ko talaga tinigyan. Hindi kasi ako mga kahabi eh. Hindi ako basta-basta bumibitaw sa mga ibon ko. Hanggat humihinga, hanggat may buhay. Tatry ko yung best ko na bigyan din sila ng chance, no? Ibigay din yung chance na yun sa kanila. No? So, ayan, nakakatuwa kasi may inakay na sila, no? Who would have thought mga kahabi na magbe-breed siya na akala ko hindi mabubuhay eh, no? So, sana mga kahabi, no, ma-influence ko kayo sa ganung mentality na don't lose hope. Kahit yung mga ibon nyo, yung iba, mga akala nyo mamatay na, pero alagaan nyo pa rin, alagaan nyo lang. Magugulat kayo magbaback to hit yung mga yan. Dito mga kahabi, wala pa rin tayong nabibreed. Ayan. Wala pa rin silang balita. Wala pa rin ganap dito sa mga to. Ayan yung cage nila. Babalik ko. Game? Sige, mamaya pupunta tayo doon na may problema raw sa game na itong maliit. Ayan. So dito, ayan yung pairing na yan. 8x8x10 in box. Wala pa rin progress. So ang pairing natin mga kabi, atitingnan natin na. Meron tayong 3 pairs dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So meron tayong 10 pairs ng parakit. Ang nagbe-breed lang dito sa 10 pairs ng parakit ay 1, 2, 3. Tatlo pa lang. So mga kahabi, no? Ibang kahit dati mga kahabi nung nag-aalaga ako ng ibon doon sa kabilang side, yung napakarami ko pang parakit, hindi lahat yun mga kahabi breeder. Doon sa pinakamarami kong pair na mga kahabi na inabot ko 40 pairs, no? Pero ang nagbe-breed lang yata doon 15, yun 15 or 18. So mga kahabi, talagang kung kayo napufrustrate kayo na bakit yung mga ibon ninyo hindi nagbe-breed, ganun ang ratio niya mga kahabi. Minsan talaga merong pair na nagloloko, hindi nagbe-breed, hindi kasi successful ng iba, no? So huwag kayo kaya mas maganda mga kahabi kung kung marami kayong ibon at least, para nasa shuffle, kunwari itong pair na to ayaw mag-breed, ano kayong problema, pwede nyo silang i-mix, pagpalit-palitin ng pares, baka sakali mo successful sila sa ibang kapares, no? So ako mga kahabi, 3 out of 10. So 30% mga kahabi sa mga alaga akong ibon, 30% lang yung nagbe-breed. Pero hindi ako
hindi ako na-upset, hindi ako nalulungkot mga kahabi. Kasi na-experience ko na yan before eh. Na-experience ko na yan before na may ganun talaga. Tsaka I still consider myself mga kahabi in the middle of rebuild or in the start of my rebuilding. No? Sabi ko nga, hindi ako nagmamadali magparami ng ibon. Gusto ko lang i-enjoy ito na hobby. Hobby lang talaga, as in ano lang, a distraction, no? Ano ko lang, kapag stress ako, kapag ako'y problemado ako, gusto ko lang nag-aaroon ako ng diversion sa aking isip, no? Nagda-divert yung isip ko na okay, break time, break muna, pakain tayo ng ibon. Sabi pinapakain ko sila, na ano ko sila, doon ako nare-relax, no? Parang yun yung katumbas mga kabi, kapag yung iba stress ang ginagawa, naninigarilyo. Ako parang ganun, no? Pupunta ako rito, pinagmamasdan ko sila, ganun ang epekto na yun sa akin. So, mag-alaga na lang kayo ng ibon, wag na kayo mag-biso, no? So, ayan, meron pa tayong cage dito, isa, tapos tatlo rito. Ano kasi isa eh, yung isa kong cage dito binenta ko doon sa pamangkin ko kay Miko. So, shout out pala Miko, sana yung mga ibon mo mag-breed na rin ng tuloy-tuloy, no? So mukhang successful din naman siya. Pamangkin ko yun mga kahabi, si Miko. Mga ano naman siya, ang inaalagaan naman niya yun ay mga lovebirds naman, African lovebirds to be exact. Ayan, so mature natin yung mga nandito. Pag meron tayong kailangan piyesa, bibili natin. Like pag puro hen ito or puro cock, bibili tayo ng hen, ganun. Lalagyan natin dito. Yung isa kong cage na ganito, siguro ito, ayan, nabuo pa naman siya eh. Gagawa na lang ako ng isa pa para gawin kong breeding cage nga ng rainbow. Kapag nag-budget tayo, bibili ako ng rainbow, no? Tapos I guess yun lang muna ang mga plants mga kabi dito sa aviary, no? Yun lang muna, wala masyadong big plants or mga kakaiba or mga rare na ibon. Hagoromo, maraming nagpupush sa akin na mag-alaga uli ng Hagoromo, pero kasi hindi ko alam mga kahabi, honestly hindi ko alam kung magkano ang market price ng Hagoromo ngayon. So basically, nakakaya namang manghingi, no? Kasi mga kahabi, isa sa mga ayoko yung nanghihingi lang ng ibon. Hindi dahil sa ano mga kahabi, wala madamot ako or hindi o dahil mukha akong pera, no? Kasi pag nagbibigay ka ng ibon mga kahabi, bumababa kasi yung value ng ibon. Pwedeng monetarily sa pera, sa value, price value niya, pwede naman sa value lang niya entirely. Like, kapag ikaw, di ba, meron kang Hagoromo, dami mong Hagoromo, very successful sa pagbibig ng Hagoromo. Sobrang dami nun mga kahabi, yung value niya sa'yo ay hindi na ganun kataas, kagaya ng mga, meron lang isa, dalawa, tatlong Hagoromo, no? So ngayon, ikaw, nata-take for granted mo sila, pinamigay mo sa kumpare mo. Ay, yung kumpare mo, hindi naman niya alam yung totoong value ng Hagoromo, nagandahan lang siya o kaya nag-aalaga siya ng ibon pero hindi siya ganun ka-deep sa pag-aalaga ng certain mutation. Masasayang lang eh, kasi hindi niya papahalaga, hindi niya bibigyan ng ganung value, no? So, ako mga kabi, it's more of dun sa lesson. Oh no! It's more of dun sa lesson, no? Lesson, hindi dahil sa nagdadamot ako. Wait lang, uwi lang ako kasi may problema daw tong bata. Anong problema? Something is wrong with the weed. Mga kabi, mga anak ko. Daddy, who I should be? Gan sila. Ayan mga kabi, ito yung anak ko, si Joaquin. 5 na siya. Senior kinder, yan, naglalaro siya ng video games. Ayan, naglalaro ko siya, namin siya. Kami mag-asawa, binibigyan namin sa kanya yung gusto niya, pero may limit. Ayan. Nakakapag-video game lang siya tuwing Friday hanggang Sunday ng umaga kasi walang pasok. Pero during the week, Monday to Friday, hindi namin siya pinaglalaro. Ayan. Asensya na, makalat yung aking bahay. Ayan talaga pag may bata. Ito mga kahabi, koleksyon ko. Ayan. Mahilig ako sa mga retro na video games. Ayan. Daddy, how can I defeat myself? Ito yung Nintendo Entertainment System 1985. Tapos Super Nintendo 1990. Nintendo 64.
Ayun, nasa kaliwa. 1996. Nintendo GameCube. Na 2001. Nintendo Wii. Ayun yung gamit ng anak ko ngayon. Nintendo Wii. Ayun yung gamit niya ngayon. Nintendo Wii 2006. Tapos 2012. Itong Wii U 2012. Wii U 2012. Tapos, ayan, Nintendo Switch 2017. Ayan, so, obviously, mahilig kami sa Nintendo. Kaya, meron din kami dito PlayStation 1 tsaka PlayStation 2. Ayan lang ang ano namin dito mga kangabi. Hindi kami hardcore gamer. No, mahilig lang kami dun sa mga ano, sa mga lumang, parang piece of childhood, no mga kangabi. So, yan yung ano ko ngayon, yan yung yan, mga retro gaming ano consoles. Yan. So, para hindi puro ibon. Balik tayo sa aviary. Ayan mga kahabi. Balik tayo sa aviary. Ayan. Parang ano na nga ito eh, parang pet backyard. Ayan o. Ito, wala pa kasing loft yung tatay ko. Pero ito yung parang loft-lopan niya. Ayan, meron siyang dalawa rito. Mga painakay niya. Soon, parorondahin na rin to. Ayan, dalawa. Tapos ito yung ano niya, parang breeding area. Ayan, medyo magulo lang. Pero manage ng tatay ko yan. Ayan, siya lang din nag-welding ng mga ano dyan eh. Siya lang din nag-welding ng mga bakal-bakal na yan, yung kulungan na yan. DIY lahat yan. So, mga ay ilang pares din siya dito. Ayan. Ayan, tapang tong ibu, tapang to yan. Galit na galit oh. After ko ma-experience yung tuka mga kahabi ng mga African lovebirds, itong tuka nito, wala, kiliti lang. Ang dami, tatlo, bakit tatlo? Binaba ko na yung ano. Alagaan kaya yan ng iba? Hindi, sinusubuan ko na yan. Hindi, susubukan, hindi kaya awayin niya nito, yung puti. Ayan, mapain na kayo ng tatay ko. Tapos meron din dito, ayan. Ang alaga namin dito mga Homer. So ano, hindi kami into karera na pabilisan umuwi. Gusto lang namin, no, pareho kami ng tatay ko, gusto lang namin ng ano, paronda lang, tamang libang lang. Kasi kapag masyado nang napalulong dun sa karera, medyo kailangan kasi ng budget dun. Which is wala kaming budget, wala kami extra budget para sa mga karera, ganyan. Entry. Ayan. Yan. Napansin nyo, gusto lang namin yung mga magaganda itsura. Yan. Racing lang. Yan. Magaganda itsura. Hindi kami into competitive racing. No, ano lang kami talagang team paronda lang. Yan o. Yan. Gusto lang namin ng enjoy lang, experience lang, enjoy lang. Di ba babae ito? Tikitlog na to? Dahil ko inakay niya. Talaga? Mga galing kay Miko? Ayan. Dami-dami na rin ibon dito. Dito lang ilang pares to? 4, 5, 6, 7, 7 pares. Tapos marami rin painakay. Tapos meron pa doon 2. Ayan. Hindi kaya bugbugin yan pa? Yung dilaw na yan, yung brown na yan. Tapang talaga yan. Tapang. Dati nung bata ako, nahasaktan ako sa nito eh, sa mga tuka-tuka ng mga kalapate. Pero nung na-experience yung tuka ng African lovebird tsaka yung tuka ng parakeet, wala, panis. Kiliti. Kiliti lang ang kagat ng kiliti lang yung kagat ng kalapate. Yan. Sabi kong mini pet backyard or pet backyard kasi meron din kami ditong mga yung tatay ko, sa kanya to. Tagalog na manok na native. Dati yung tatay ko, siya, nagbe-breed siya ng mga panabong. Pero hindi nagsasabong yung tatay ko.
Gusto lang niya nung parang game farm pero hindi siya nagge-game, hindi siya nagsasabong. Meron siyang tropa, meron siyang kasama dun sa ano, parang tao niya, no? Yun ang nag-e-entry dun sa mga ibon, ay sa mga manok, sinasali sa tinetesting nila sa topada. No, di ako nag-i-encourage ng topada mga kabi, nag-i-state lang ako no. Ano yung experience namin dito. So dati ito, itong buong bakura na to, ayan. Ginawang game farm ng tatay ko to. May mga manok dyan, mga Peruvian, tsaka mga Texas, mga American Fowl, gano'n. Tapos ayan, may mga battery cage. Ayan, mga battery cage yung mga nandun. Mga battery cage yan yung mangingitlog na lang yung manok. Tapos ilalagay sa incubator. Meron kami na dati, 2 incubator. Nag-hold ng 100 itlog kada isang incubator. So natigil yun. Kasi yung nanay ko ayaw niya ng masyadong maraming hayop dito sa aming backyard. Ito backyard namin yan. Medyo malaki din ito eh. Yan. Tapos ito ginawa na lang garahe. Dati wala yan eh. Yan. Medyo mapuno. Yan. Pero puno ng... Kaya hindi ko kailangan mga kahabi bumili ng perch dito sa amin. Totoo lang, eh, hindi ko kailangan bumili ng perch. Ito, meron kami puno ng sampalok, puno ng mangga, puno ng bayabas, puno ng aratilis, puno ng santol, puno ng kaimito. Ayan, saging. Doon, di mo naman pwedeng gawing perch yan. So mga kabi, ano kami dito? Para kaming probinsya. Para kaming probinsya sa gitna ng syudad. No, so, I guess yun lang mga kahabi, no? Ang dami ko ng nilitanya, ang dami ko ng dinaldal, no? So sana na-entertain kayo sa video na to, no? So after nitong video na to, try ko ulit mag-vlog agad right away, no? Para kahit paano mabalik yung yung interest ng mga viewers natin dito sa aking channel. So I guess yun lang mga kahabi, no? So I guess yung content ko medyo ko na, hindi na ako hindi na ako mag-specific lang na puro lovebird lang, no? Siguro more on top at backyard na namin. Oh, gusto ko rin i-diverse kaya sabi ko nga itong YouTube gusto kong gawing video diary kahit dati na. Para pag lumaki anak ko makita niya na, oh, ito pala yung ginagawa ng daddy ko ng mga time na yan. Oh, ito ko, ganyan, makikita niya growing up. So, I guess yun lang mga kahabi, no? Kita-kita tayo sa mga susunod pang vlog. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please hit that like button, share and subscribe mga kahabi, comment down below, shout out at kung meron kayong mga gustong i-share o meron kayong gustong i-request, no? So I guess yun lang. Ingat lagi mga kahabi, God bless and happy bird keeping.